muhadara, ginagawa nating soundbox. Si ustad, si alim, si doktor pa yan o sino pa yan na sheikh, parang soundbox para makahimbing ka ng tulog. Pagkatapos, magsala ka na pag-iqama. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ang zina, kapag lumaganap, o hindi kaya mga anak ng zina, hindi ba tayo naninibugo sa mga kababaihan natin? Saka sila may kakasal pag may laman na ang mga tiyan nila. Ang pagtitiktok ng mga kababaihang muslima. At napakaraming mga nalingat at mga nagtatanga-tangahan sa umma na ito. Pagkatapos, nagtanong ang nanay natin na si Zainab bin Jahsh dahil natatakot siya. Alam niyo ang mga sahabiyat, ang mga sahaba kapag naririnig nila ang hadith, hindi gaya sa atin ngayon matutulog lang tayo kasi parang kwento lang. Ang mga sahaba pag narinig nila ang ayat at hadith, umiiyak sila, natatakot sila. Taksha'irru juluduhum, nagigimbal sila sapagkat alam nilang ang nagsasalita sa harap nila ay sadiqul masduq, ay pinakatapat sa lahat ng tapat na walang iba kundi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ab'aduna min ha'ula'i salihin. Napakalayo natin sa mga salafus salih kung marinig nila ang mga salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tumatayo ang mga balahibo nila at nagtatanong sila, paano kami? Kahit alam nilang hindi na sila masasali doon, iniisip pa rin nila ang posibilidad na baka masali sila sa bala na iyon. Tayo kampante, parang walang nangyari. Pagkatapos ng khutbah, tatanungin mo anong mensahe. Wala, sumisigaw lang yung khatib. Wala, yung khatib nakatulog lang ako. La hawla wala quwwata illa billah. Wa ma aktharul ghafilina fi hadhihi al-umma. At napakaraming mga nalingat at mga nagtatanga-tangahan sa umma na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sa atin ay basta't na ipaabot natin ang katotohanan at kung tatanggapin ay yun ay kanyang kaligtasan at kung hindi ay siya na at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, nagtanong ang nanay natin na si Zainab binti Jahsh, asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, garantisado ng paraiso sa kanya. Nagtanong pa rin, anahliku wa fina salihun. Sugo ng Allah. Sugo ng Allah. Kami ba ay masasali sa sinasabing dilubyo, kalamidad, parusa, samantalang mayroong mga matituwid na kasama namin? Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam. O ika, kapag lumaganap na ang mga maruruming gawain. Sinabi ni Imam At-Tayyibin rahimahullah ta'ala, ang marunong gawain na binabanggit dito ay sinabi ng mga ulama ang zina kapag lumaganap, o hindi kaya mga anak ng zina, anak ng pangangalunya. At napakarami sa mga kamusliman ngayon, wal'iyadu billah, ang matamaan ay magtauba sa Allah ta'ala. Hindi ba tayo naninibugo sa mga kababaihan natin? Saka sila may kakasal pag may laman na ang mga tiyan nila. At pagkatapos ay siselebrate na nang sabay-sabay lahat yun. Yun ba ay ikakabuti sa atin sa umma ng Muhammad alayhi salatu wassalam? Mga kapatid sa Islam, magising tayo sa pagkatulog natin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. At hindi lamang iyon, ang mga fawahish, ang mga malalaswang gawain, ang pagtitiktok ng mga kababayang muslima, nakahijab naman din. At nagiging proud pa ang mga tao sa kanilang pagtawag sa isang singer na babaeng si Shaira Moro na dalang-dala niya ang hijab. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kampante ba tayo doon? Hindi ba't narito na sa atin ang mga palatandaan kung bakit ang parusa ng Allah ngayon pa lang na unti-unti tayo at pati tayo na mga walang kinalaman doon ay nasasali na. Si Imam Al-Qari rahimahullah ta'ala sa kanyang paliwanag, sinabi niya sa hadith, tungkol sa hadith na ito, kapag ang mga salihun, ang mga matituwid
ay hindi na sila mag-uutos ng mabuti at magbabawal ng masama. Kahit iingkar nila sa kanilang kakayanan, sa kontrol nila at kakayanan nila, masasali sila doon sa parusang iyon ng Yajuj wa Majuj at higit pa ron ng iba't iba pang kalamidad na darating. Mga kapatid sa pananampalataya, tandaan ninyo, pag ang Allah ang nagparating ng bala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Kapag ang Allah mismo ang nagparating ng ng kasamaan, walang makakatulak nito. Pakatandaan nyo mga kapatid sa Islam, ngayon sa survey ng Pilipinas, pinakamataas na rate ng AIDS ay nasa mga kamusliman, sa mga lugar ng mga muro. Hindi ba? Klarong-klaro ito na pangangalo niya ay lumaganap na. Ang kabat ay lumaganap na. Ang maksi ay lumaganap na. At hanggang ngayon, ang parusa na ito ng Allah ay wala siyang gamot, mga kapatid sa Islam. Walang gamot, walang sintomas. Pero pagkatapos ng 10 taon, saka mararamdaman nung natamaan ito. Subhanal khallaqil alim. A'azzakumullah, parangalan kayo ng Allah Ta'ala at proteksyonan laban sa mga kasalanang ito at sa bala na dala-dala ng kasalanang ito, mga kapatid sa pananampalataya. Lalong-lalo na ikaw na tatay, ikaw na husband, ikaw na kuya. Subhanallah, alayka bi khasati nafsika wa bi ahli baitika. Ang dapat mong bantayan ngayon ay ang sarili mo at ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo. Tignan mo kung sila ba'y kabilang sa mga tagasunod ng Dajjal. Sila ba'y kabilang sa mga sumusuway sa Allah Ta'ala. Lalong-lalo na kung harap-harapan na itong pang-insulto sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagaya ng nangyari na yan. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wardahu, sinabi niya, لَتَأْمُرُنَّ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُشِكَنَّ أَنْ يَنزِلَ اللَّهُ بِعِقَابِهِ أو يعمكم الله بعقابه فتدعونه فلا يستجيب لكم. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wa sallam, magsipag-utos kayo ng mabuti na ayon sa Quran at sa Hadith. Magsipagbawal kayo sa masama na naayon sa Quran at sa Hadith, na kinikilala ng Quran at Hadith na masama. O hindi kayo nalalapit na, sabi ng propeta alayhi salatu wassalam, na magpababa siya sa inyo ng kaparusahan, lalahatin kayong lahat, masasama kayong lahat, madadamay, at magdudua kayo sa kanya at hindi niya tutugunin ang dua ninyo. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.